Matapos ang muntikang pagkaputol ng leeg ni Shin, ngayon ay i-review natin ang Chapter 217 at 218 ng Sakamoto Days. Masasaksiyan natin ang matinding kamalasan ni Shin ngayong ginamit na ni Atari ang kanyang swerte para maligtas si Shin. Sa chapter na ito, makikita ninyo ang isa na namang wild at surprising na kabanata na puno ng bakbakan. Kaya naman, this is Mr. EI Anime at wag na nating patagayin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kina Oki na tinanong si Shin kung paano siya makakataka sa sitwasyon na to. Maririnig naman ng persona ni Takamura na nagsasalita ng mga salita na naiintindihan ni Shin sa kanyang isipan at sabi niya may isang paraan lang daw. Maya-maya pa, nagsimula namang lumutang ang mga keychains at binagnet ni Kumanomi sa kanyang kamao at inatake si Shin ng suntok na naiwasan naman ito. Sa isipan ni Shin, naisip niya na gamit ang kanyang mind hijacking power, kaya niyang i-overwrite ang behavior ng isang tao kahit saglit lang, pero gumagana lang ito ng isang beses sa isang tao. Kasabay nito, sumugod ang mga bagong order members. Ginamit ni Shin ang kanyang ability at binigyan silang lahat ng command na atakihin si X. Kaya imbis na si Shin ang kanilang aatakehin, ang persona ni Takamura ang kanilang inatake na nag-blink ang kanilang mga atake. Nagulat silang lahat at iniisip, ano? Bakit ko ba ginawa yon? Samantalang natakot si Torres at nabigla. Sabing, hoy, ano bang ginagawa niyo? Kaya't gumanti ang persona ni Takamura at nagpakawala ng napakalakas na atake na humati sa paligid. Subalit na iwasan nila ang atake. Agad namang kumilo si Shir at sabi, takbo, ngayon na! Umatras si Kumanomi, sabing, ano bang nangyari sa akin? Sabi ni Oki, maaaring ginamitan kayo ng ipinishin para pagtripa na inyong isipan. Pero dahil sa nangyari, nakapagpalabas na kayo ng bloodless sa persona ni Takamura, wala na kayong choice kundi harapin ito. Tanong ni Torres, seryoso ka ba? Sabi ni Kumanomi, alam ko na nga kaya dapat hindi na lang kami nakapag-team up sa bagong order. Sabi ni Oki, tumigil ka nga sa pagiging emosyonal. Naghanda ang persona ni Takamura habang si Shin ay nag-iisip. Tatakbo kami, kailangan nating makarating sa next exit. Subalit inilagay ni Gozo ang kanyang dalawang kamay sa sahig na may tubig at nagpalabas ng kuryente na nakakuryente sa lahat at nagawa silang kumilos. Tinapik naman ni Gozo ang likod ni Usuki. Tumigil ka nga, ikaw na ang mag-take charge. Hinawakan ni Usuki ang likod niya at nakapag-take over, sabing, ang sakit, Gozo. Sabi ni Torres, sawang-sawa na ako dito. Sabi ni Tanabata, ang instrument ko. Nagulat si Kumanomi at sabi, hoy, pwede kaming mamatay sa ginawa mo. Sagot ni Gozo, kung mamamatay ka lang sa ganyang kasimple na bagay, hindi ka deserve mabuhay. Napaka-low voltage nyo. Nakuryente ka rin, bata. Strike! Sabi ni Shin, kaya kong kumontrol ng kuryente. Kainis naman. Tinignan ni Usuki si Shin at sa isipan ni Shin, ang katawang ko ay namamanhid. Hindi ako makagalaw. Makikita si Oki na nakatingin kay Shin. Sabi ni Usuki, nawa na ako sa lahat. Ang mga staff ni Sakamoto sa store, ang kanyang pamilya, at ang mga natitirang order members, handa na akong patayon silang lahat at magsimula ng panibagong buhay. Sabi ni Gozo, oo, sigurado yan. Bakit hindi natin simulan sa batang to? Hinuli ni Usuki si Shim gamit ang kanyang weapon. Pasensya ka na, Shim. Sa isipan ni Shin, wala na tong silbi. Wala na akong lakas para mag-resist. Nag-alala si Atari kay Shin habang si Oki ay nakatingin lang. Sabi ni Usuki, matagal ka na nistorbo sa buhay ko. Matapos niyan, may isang kamay na lumapit, dumating si Sakamoto at pinutol ang weapon ni Usuki gamit lamang ang kanyang mga kamay at sabing, simulan mo sa akin, Usuki. Nagulat si Shin. Mr. Sakamoto! Sabi ni Usuki, masyado ka na nakakaninis. Sabi ni Sakamoto kay Shin, masyado mong pinipilit ang sarili mo. Ako na ang bahala rito. Napansin ni Shin na nag-iwasi pa rin ang kamay ni Sakamoto, Mr. Sakamoto, wala ka pa sa kondisyon na lumaban. Sinabi ni Torres kay Usuki, kung nakakaistorbo, pwede namang umalis sila. Sagot ni Usuki, hindi, wala tayong dapat pag-usapan pa, basta patayin nyo lang sila. Dito naganda ang lahat. Sabi ni Shin, makakamalay ka na rin sa tabi ko. Tunulong si Sakamoto at isinapak ito na nagpatalsik sa kanya si Shin. Inihagis din naman ni Sakamoto si Atari patungo kay Shin at sabi ni Shin, teka muna, madali lang sinaguso at Kumanomi para habulin tayo. Hindi kayo makakatakas. Subalit kumuha ng granada si Sakamoto at inihagis ito sa dalawa na naiwasan naman nila. Agad namang tumunog ang fire alert sa loob ng building habang si Gozo ay nag-attempt ng suntok na napigilan naman ni Sakamoto.
Sabi ni Gozu, "Tumabi ka!" Sagot ni Sakamoto, "Patabihin mo ako." Kahit kinoryente ni Gozu si Sakamoto ay nakahawak pa rin ito sa kanyang braso at nakatitig, kaya sa isipan ni Shin, iniisip niya itong lalaking to. Nagmamakaawa si Shin. "Buksan mo na lang ang building, huwag mong gawin ito mag-isa." Pero sinabihan lang siya ni Sakamoto gamit ang kanyang mga thoughts na, "Shin, ikaw na ang bahala kay Naawi, Hana at sa lahat." Nagulat si Shin nang dumating si Torres at naganda ang sitwasyon. Dito naman tumambay si Gozu at tinamaan ni Sakamoto ng atake, subalit napansin ni Torres na nakatayo pa rin si Sakamoto kahit butas ng isang balikat niya. Tumayo naman si Tanabata at naganda, sabay inistram ang kanyang gitara sa harap ni Sakamoto at nakataro si Gozu, ngunit tinamaan si Sakamoto ng shockwaves. Si Kumanomi naman ay kumuha ng mga tubo at ibinato kay Sakamoto na nagawa namang iwasan at mapigilan ng iba. Makikita si Sakamoto na nakatingin lang sa kanila habang ang grupo ay nagsimulang mainis. Nasabi ni Shin, "Handa ako magpakamatay kasi alam kong hindi ko pa rin kayang lumaban." Sabi ni Shin, "Tigilan mo na Sakamoto, itong angas-angasa mong attitude mo." Kaya't umalis si Shin sabing, "Hindi kita hahayaang mamatay." Matapos niyan, nagising sina Boiled, pati na rin si Heisuke. Sabi ni Kindaka, "Sa wakas, gising ka na." Sabi ni Boiled, "Teka, naalala ko pa na naatake tayo sa Sky Tower, di ba? Nailigtas lang tayo sa pagkakahulog. Salamat sa ilog na to." Dumating si Shin, "Heisuke at Kindaka, masaya ako na ayos lang kayo." Natuwa si Heisuke pero biglang tumigil at hindi nagsalita, kaya't nagtaka si Shin na iniisip, "Tama, wala ngang humpay na lumalaban itong mga lalaking to. Puro pasa at bubog na. Hindi ko pwedeng pakiusapan silang ipadala sina Heisuke sa mga halimang na ito, parang pagpapadala sa kamatayan." Habang nag-iisip si Shin, nakakonclude siya, "Kaya't kailangan kong bumalik doon kahit mag-isa lang ako." Nagulat si Shin nang sinabi ni Kindaka, "Isasama din kami." Sabi ni Kindaka, "Ang Sakamotong na yon ay nilalagay niya sa alanganin ng buhay namin." Sabi ni Borb, "Tara na, pa-hard-boiled style." Tanong ni Shin, "Paano nyo nalaman?" Sagot ni Heisuke, "Hoy, halata naman sa mukha mo, Shin. Huwag ka magbabalak ng kalokohan mag-isa. Baliw ka rin, alam mo yan." Sabi ni Shin, "Ano?" Sabi ni Heisuke, "Bago ka makaisip ng kabulustugan, dapat sabihin mo muna yan sa amin." Numiti si Akusara at sabi ni Shin, "Panikin, tama ka nga." Balik kay Sakamoto, na nagtago sa pader ngunit pinipilit pa rin tumayo. Sabi ni Kumanomi, "Uy, parang bato lang ang taong to. Paano buhay pa rin ito?" Iniisip ni Torres, "Bakit ka gumaganti kay Sakamoto?" Sinabi ni Usuki kay Sakamoto, "Bakit ka nagpunta rito kung hindi ka pala? Ano bang gusto mo, makipag-usap sa akin o para lang makita si Rion?" Sagot ni Sakamoto, "Nung nakausap ko ang persona ni Akao, natuwa ako kasi para sa akin ay parang nagbalik na si Akao. Pero mali ako, hahayaan ni Akao ang lahat ng to. Hindi buhay si Akao sa loob ko." Na hindi. Gaya nga ng sinabi ko, hindi hihintulot ni Akao ang lahat ng to. Kung buhay pa si Akao, matagal na niyang napigilan si Usuki. Mga salita ang lalong pataas ang galit ni Usuki, "Tumahimik ka." So grabe, na-provoke si Usuki at si Sakamoto ay nasa delikadong sitwasyon dahil ang lahat ng bagong order members ang kanyang kaharap. Makakayanan kaya ni Sakamoto ang lahat ng to at maaabutan ta ba siya ni Shin? Well, ang isang matinding laban at resulta ng laban na magpapasyak sa inyong lahat ay matutunghayan nyo lang sa susunod na chapter. Dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, i-like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. See you again sa next video.